Amen. And let's welcome the man of God, Pastor Raymond Tafi. Lahat po na excited sa Panginoon, magsabi na Amen. Amen! Okay, tayo po magbabasa ng salita ng Panginoon. Ready na po ba kayo? Amen! Ano ba yung Bible natin? John chapter 17, verse 1. Okay. Bago ho, mamaya na ho natin isa-isahin, pero gusto ko lang basahin muna ng diretso. Chapter 17, verse 1. Pagkasabi ni Jesus na mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kita. Kanya, sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng binigay mo sa anak. Makikinig ko ba kayo? I pray for the enlightenment of the word. Dami-dami po kasing lumitaw na mga bulaan, mga aral, at mga kung ano pa, na sinasabi nila ang si Jesus ay tao at walang kakayanan magbigay ng buhay na walang hanggan. Dahil siya'y tao. Sabi nga ng isang dahil si Jesus ay nilikha, hindi sa Diyos. Pero itong mga talatang ito ay nagpapatunay na si Jesus ay tunay na Diyos. Sabi mo nga, si Jesus ay Diyos. Kasi tingnan mo sabi niya, parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kanya. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng binigay mo sa anak. So sino ang magbibigay ng buhay na walang hanggan? Si Jesus. Verse 3, ito ang buhay na walang hanggan. Ready na kayo? Ang makilala kanila. Kaya this is the everlasting life, sabi niya, that you may know Jesus. Ang makilala kanila, ang iisa at ang tunay na Diyos, at makilala si Jesucristo na iyong sinugo. Sa English po, that they may know Jesus, that they may know you, and that they may know Jesus, who is the living God. Kaya si Jesus ay anak ng Diyos at tunay na Diyos. Amen? Amen. Verse 4, inihayag ko sa lupa ang iyong Hello. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang pinagawa mo sa akin. Take note, ito po yung prayer ni Jesus bago siya umalis. Kaya sabi niya sa verse 5, Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kalulati, ang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ng daigdig. Verse 6, pinakilala na kita sa mga taong binigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila'y iyo at binigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng binigay mo sa akin ay mula sa iyo. Verse 8, dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na binigay mo sa akin. At tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo. At naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Sa verse 9, idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng binigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Verse 10, ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At naparangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papupunta na sa iyo, iiwanan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit sila ay nasasanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paano ikaw at ako ay isa. Gayon din naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila. Maliban sa taong humarap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan.
Ngunit ngayon, ako'y papunta sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Verse 14, na ibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng mga tao sa sanlibutan ito sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. So, ang prayer ni Jesus ay lalo na dito sa second page, sa second sentences, paragraph, is all about that God will protect us from evil. Sabi niya, protect them from evil. Kasi the world is hated by them. Yan. So, tulad ko na taga-sanlibutan. Sabi niya, sila'y hindi na taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Sino mo rito yung taga-sanlibutan? Yan. Taga-saan na ho tayo? Tagalangit. Verse 15, hindi ko idinadalangin, kunin mo na sila sa daigdig na ito. Parang sinasabi ni Jesus, huwag mo sila munang patayin. Yan. Kundi iligtas mo sila sa masama. But protect them from evil. Verse 16, hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. Kung paano sinugo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila ay tinalaga ko sa kayo ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, idinadalangin ko rin ang pati ang mga nagmananalig sa akin. Ibig sabihin, lahat ng mananampalataya sa huling panahon na hindi pa mananampalataya ngayon. Sabi niya, lahat ng mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking tagasunod. Aba, maging isa nawa silang lahat. Ano yung prayer ni Jesus? Maging isa. Hindi maging dalawa. Maging isa. Sa English ay, that they may be one. Amen? One, as united as one. Nawa, maging isa, nawa silang lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Hindi naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko sa kanila ang karangalan ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, makikilala ng mga tao sa daigdig na sinugo mo ako at sila'y minamahal mo. Katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila'y binigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalan binigay mo sa akin. Sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Mapagmahal na Ama, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig. Ngunit kilala kita. At alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala na kita sa kanila. At patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin manatili sa kanila. At ako ay manatili rin sa kanila. Diyos, magpala ng kanyang salita. Salamat po, aming Ama, dear Holy Spirit, we entrusted everything today. Apart from you, I am nothing, and we can do nothing. Lord Jesus, by the power of your Holy Spirit, give me boldness, give me power, give me anointing and endurance, Lord God. Let our ears be a hearing ears, Lord God. Let the deliverance, let the healing flow, and let the Holy Ghost saturate this place. Cover us with your precious blood. In Jesus' mighty name. Lahat ay magsabi na? Amen. Amen. Makakaupo ka na po lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, this is the best time of your life. Kung merong the best na lugar, ay walang iba kundi ang presence ni Lord. Amen? Ang pinaka-the best na lugar ay presence ni Lord. Sa bahay, may alalahanin. Sa eskwelahan, may problema. Sa bangko, may problema din. Sa Malacanang, lalo maraming problema. Sa munisipyo, ang daming problema ni Mayor. Pero alam niyo, merong lugar sa mundong ibabaw na iniligay ang Panginoon at dinala ni Jesus sa atin na meron tayong dapat makuha. Walang iba kundi ang kanyang presensya. Amen? Amen. Yan yung kaibahan. Excuse me.
Yan ang kaibahan ng mga simbahan natin. At simbahan natin sa ibang simbahan. Amen? Marami simbahan ngayon, pero pwede ka talaga magpunta sa mga simbahan na yan, magaganda, magagara, mga mayayaman na mga nagpupunta doon. At sabi nga ay napaka di kalidad ng mga klase ng mga kagamitan, tao, at mga kung ano-ano pa. Pero ang kaibahan ng ating simbahan, nandirito ang presensya ng Panginoon. Kaya pag nandiyan ang presence ni Lord, maaaring umaling ka, maaaring lumaya ka, mabuksan ang iyong kaisipan dahil nandiyan ang presence ni Lord. Kaya kita mo, si Jesus, dala-dala na yung presence ng Ama, ay ng Holy Spirit, nakakatulog siya, nagagawa niyang matulog sa gitna ng dagat na bumabagyo. Amen? Hirap pong matulog pala ng gano'n. Kasi, nung papunta ko kami ng Mindoro, yun ang una, Romblon, ang una naming sasakyan ay na nakuha ay anong tawag doon? Tugo. Yan. Na barko. Malaki actually yung Tugo, pero ang problema, nung una, paalis pa lang kami sa Batangas na ganyan, matiwasay. At napakasarap. Eto na ho, kasi alas 9 ng gabi ang alis. Nung bandang mga alas 10, alas 11 na, bandang alas 12, alauna, yun na, nagsimula na ho, talagang, para bang, kung baga sa sobrang kaldang. Dug. Samantala sa tubig ka, di ba? Pero akala mo yung mga malalaking bato, bumabangga-bangga sa barko. Tapos talagang parang hindi ka talaga mapapanatag. Siyempre, hindi na ho ako sanay. After 20 years siguro. Kasi nung una, sa Palawan po ay wala namang aeroplano nung araw sa Palawan. Puro barko lang. Kaya, sino yung mga Bisaya rito? Mga uwi ng Mindanao, yan. Bisaya, Cebu. Nung araw, puro barko lang. Sulpicio Line, William Line, yung Doña Paz, di ba napakalaki doon, Sulpicio Line ay nalunod. So, ang ako para sa akin, sa haba ko ng panahon ng paglalakbay, ang malikot na parte ng dagat, itong gawin dito sa pinakamalalim mo yun yung, kung meron tiyatawag na Bermuda Triangle, meron tayong Bermuda Triangle between Romblon, Masbate, at Mindoro. Kaya pag dumating na sa area na yan, talagang naranasan ko nung ako sa Palawan, yung alon, mas malaki pa sa barko. Yung kala mo hindi ka na, parang huling pad mo na ito. Talagang, nagtalaga na ako ng buhay ko sa Panginoon. Single pa ako nun. So this time, parang konting kaldag-kaldag na ganyan, pero kaunti kang kaba at takot. Pero ang iniisip ko lang, Lord, matutulog ako. Pero hindi ako talaga makatulog. So, si Ate Amy, magkahiwalay kami kasi walang available na ticket agad-agad online. Si Joseph ang kumuha ng ticket. Kaya nangyari, ordinary yung aming ticket. Kaya walang aircon, napakainit ng lugar ko. Kaya hindi ko si Ate Amy doon sa Paname, sa higaan. Tapos nagpunta ako sa iba kung saan may electric fan. Problema, talagang mahirap matulog. Pero ganyan mo talaga. Kaya makikita mo po ang pagiging supernatural ni Jesus. Sabi mo, supernatural. Kasi si Jesus ay nagagawa niyang matulog kahit may bagyo. Amen? Nagagawa niyang sawayin actually ang bagyo. At yun ang kaibahan. Amen? Ang iba ay natatakot. Ang iba ay na problema. Pero si Jesus at ang mga anak ng Diyos ay hindi po natatakot sa bagyo. Ngayon, nung araw ako po ay lumalaki, nagisnan ko sa mga kwentong kutsero, ika nga. Pag nagkukwentuhan, alam niyo yung mga kwentuhang barkada. May mga kakwentuhan ako na ang lolo daw niya ay mahusay na magagamot, mahusay na magagaway, magician. So, narinig ko ito, actually, mga pasalin-salin na kwento, na si Satanas daw at si Jesus, ang Panginoon, ay gabuhok lang ang pagitan ng kapangyarihan. Narinig niyo na ba yan? So, did you ever heard that? Yan.
that story about how Jesus making difference about the powers between Satan and Jesus. At sa lugar namin, maraming mga kababalaghan, maraming mga hindi mo maipaliwanag na kababalaghan. So, as of today, parang ngayon, makikita mo sa YouTube, napakarami din mga kababalaghan, mga UFO, yun, kahapon, pinag-uusapan namin kasi nabuksan ko yung YouTube ni Joseph Zay. Ano yan, pastor siya sa Miami. Sa Miami, lumitaw ang 10-footer na tao na hindi nila maipaliwanag. Kahit sa YouTube, tingnan nyo ngayon, nandyan yan. Hindi nila maipaliwanag, nagtakbuhan ang lahat ng mga pulis, lahat ng mga authorities na doon para lang alamin kung totoo. At suddenly, biglang nag-blackout ang news. Kaya lang napakaraming nakakuhang footage about dun sa image na yun na tao. Kasi pag tumayo siya, kasing laki ng building first floor. So, laki talaga. Kaya kung ako 5 feet, doble ko. So, parang ganyan kalaki siya. So, nung lumitaw to, ano siya, actually, top siya nun sa mga balibalita. At napakaraming kababalagan ayon sa kanila ay Blu-ray. May mga project Blu-ray, ganyan na i-twist yung mga kaisipan ng mga tao tungkol sa kanila. Pero, ang ibang haka-haka ay tungkol po ito sa mga alien na galing sa ibang mga planeta. At ang tingin ho kayo sa akin, bigyan ko kayo ng truth. Gusto niyo ng katotohanan? Okay. Ang alien ay nilikhang kaisipan ng mga mazon at ng mga globalists. Yan. Pero may mga proofs sila, may makikita ka lang ganyan. Maliliit na tao, tapos biglang lumilitaw, may mga spaceship, may mga sasakyan. Pero ang alien ay nilagay nila sa kaisipan ng mga tao sa mundo na merong ibang nilalang sa ibang planeta. Tapos, pero ang Bible ay silent. Tapos, pinoproject nila na ang alien, pag may nawawalang tao sa mundo, kinuha ng alien. Para lang pabulaanan na ang rapture ay one day, yung rapture, sabi mo nga rapture, na dadating sa kanya. Alam niyo yung rapture? Si Jesus ay nangakong babalik. Amen? At ang rapture from the word rapture ay pagdagit. Dadagitin na ang isimbahan, ang mga mananampalataya ni Kristo. So, kinukontradict nila, tinatapatan nila ng ganyang projection ang katuruan ng Biblia na isang araw, kukuhanin tayo ng mga alien. Alien? Alien kayo, amen naman kayo. So, yun yung nilagay nila sa mga kaisipan ng mga tao, kaya may mga alien. Pero, however, ito mga himala na nangyayari o kababalagan, di ba? Marami kang makikita. May mga senaryo ngayon sa video. Kahapon din, nakita ko yun. May angel na nakuhanan. Up and down. Ang laki ho, 15-footer angel. Laki. Paakit paraob. Hindi ko alam kung anong nagbalita nun. BBC yata. So, marami hong mga senaryo na ganyan. So, ang paliwanag lang ng pastor doon ay this is last days. Sabihin mo nga, this is last days. Ito'y huling araw. Napakaraming mga kababalaghan. Pero, ano bang kababalaghan na nakikita natin ngayon, isang tabi muna natin. Amen? Isang tabi muna natin. Ang pinakamahirap na sitwasyon na nangyari sa paligid natin, na mismong sinabi ni Jesus, na mismo si Jesus ay medyo nabahala. Sabi mo nga, nabahala. Pag sinabing nabahala, nag-alala. Sobrang pag-aalala ni Jesus. At ito'y lumabas sa kanyang panalangin. Alam niyo po yung pag-aalala ni Jesus? Ang pag-aalala ni Jesus ay lumabas sa kanyang panalangin na hindi niya maitago. Nag-aalala siya sa mga Kristiyano na kanyang iiwan. Sabihin mo nga sa katabi mo, nag-aalala si Jesus sa'yo. Parang si Kuya Edwin, sobra yung kanyang pag-aalala sa kanyang mga mahal sa buhay na nasubasob kasama ng sidecar at buti na lang ay naiangat yung mga ulo ng mga apo niya at nakahiga pa. Pero yung
Yung si Jesus, this time, ang kanyang pag-aalala, sabi niya, nag-aalala ko sa mga mananampalataya ngayon at sa mga darating pang mananampalataya. Tanong niyo sa akin kung ano yung pag-aalala ni Jesus. Ano? Yan. Ang pag-aalala ni Jesus na tinutukoy ng Biblia ay kahit isang Kristiyano, kahit Kristiyano ka na, ay maaari ka pang matukso, maaari ka pang magbago ang kaisipan o paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Bakit? Tingin kay Pastor, mahalaga to. Isang matino na tao, pag sinapian ng masamang kaisipan at espiritu, di ba? Ano mangyayari sa tao na to? Tino-tino, di ba? Magugulat ka na lang, hindi na maliligo. Di ba? Kaya tanong mo sa katabi, naliligo ka pa ba? Hindi nakakain, di ba? Hindi na normal na hindi nagagawa siya ng normal. Isang matinong kaisipan. O, papababawin ko. Gandang-ganda ng mga samahan noong una. Samahan sa simbahan, samahan kahit sa bahay. Bigla na lang, pinasukan ng toyo itong isa at biglang maghahanap ng iba, samantalang may asawa siya. Ay di magkakagulo ngayon. Kasi pinasukan siya ng masamang espiritu. Yun yung itinatatakot ni Jesus. Yun yung kanyang pinag-aalala na kahit Kristiyano ka, pag pinasukan ng toyo o ng demonyo yung tao na yan, biglang gugulo ngayon ang buhay niya. Yun. Sabi niya, Lord, Ama, protect them from evil. Kaya, ganun kahalaga yung ating prayer life sa prayer of three natin. Sino pa yung gumaganap doon? Kaya sabi, buti na lang kaya doon, nagpipray ka. Paano? Kasi, ito yung ginagawa ng demonyo. Uling araw na to. Tingnan nyo ako. Tingnan nyo. Dahil nasa uling araw tayo, sabi natin noong nakaraan, malapit nang dumating si Lord, nagwawala si Satanas. Ano ginagawa ni Satanas? Naghahanap ng damay. Kahapon, pinapanood namin yung video ng isang prophet na namatay last pandemic. Si TB Joshua. Biro kung kailan siya ipatay na, ang ganda ng momentum ni TB Joshua, pero bigla siyang namatay. Pero yung kanyang ministry ay sinalaula ngayon ng mga kapatiran ding mga Kristiyano. At ang nag-produce ng footage at ng video, BBC pa, British Broadcasting Network. Di ba? Ngayon, ano ang sinasabi ng inyong lingkod? Alam nyo, yung naging witness doon, yung mga kasama ni TB Joshua sa kanyang primary. Yun yung nagiging false witness. Kaya alam daw si TB Joshua yung nagkaganyan-ganyan. Si TB Joshua po, kung hindi nyo kilala, isang sikat na evangelist at prophet po talaga of all time. Wala po siyang naging katulad. Ang problema po ng mga tao na hindi, ang dami pong mga taga-ibang bansa nagpupunta sa kanya, mga Amerikano, at kung saan-saan pang nanggagaling sa part ng daigdig. Kaya lang, ang tao ay nakapasok po, pinasukan ng mga demonyo ang kaisipan. Ginawa nilang katawa-tawa ngayon si TB Joshua. Nagigets yun? Parang si Judas, noong una matino naman eh. Di ba? Noong una si Judas, follower of Jesus, disciple, tinuturuan pa. Alam niyo ba kung sino si Judas? Ay, kinig mo ba kayo? Alam niyo ba kung sino si Judas? Yan, hindi yan katabi mo. Yan. Si Judas ay best friend ni Jesus. Magulat to kayo. Ayon sa pag-aaral ko, the only disciple that Jesus not mentioned of how he became a disciple. Lahat ng disciple doon, piniling ni Jesus, si Judas hindi. Why? Kasi best friend yan. Paano niya naging best friend? Alam niyo kung bakit? Lumitaw pa lang kung bakit naging best friend ni Jesus si Judas. Si Judas pala ay anak ng isang priest o high priest.
Why? Kasi nung ipagkakaroon niya si Jesus, pumasok sa doon sa tabernakulo at nagkaroon siya ng gesture. Alam nyo, hindi naman basta makakapasok sa templo kung wala kang influence sa templo. Kaya si Judas, ayon sa mga pag-aaral namin, ay best friend ni Jesus, anak ng high priest, kasabay niyang lumaki, kasabay niyang nabuhay, at naging kaibigan. Kaya best friend niya. Walang kaalam-alam si Jesus. Suddenly, may prophecy pala na ganyan. Sinabi niya, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Sabi ng Biblia, at biglang pinasukan si Judas ng demonyo. Kaya nagiging sila. Kaya kung ikaw ay kaya ibig sabihin niya, kahit ikaw ay nasa church, hindi yun hindi namimili. Pwede ba ibaba niyo ng konti? Masyadong maginaw. Ang demonyo na Judas na ito ay hindi namimili ng sasapian. Kaya kung minsan yung matinurong asawa, biglang tutuyuin. Bigla na lang daw sa walang kibo. Ano magandang gawin? Sabihin mo lang sa kanya, can I pray with you? Pwede ba kitang ipag-pray? Demonyo ka! Siguro wala. So, ang sinasabi ni Jesus, kahit sino sa atin, kaganda-ganda ng relasyon, kaganda-ganda ng pagsasama, magulat ka na lang, ay may naghudas. Diba? Yung pastor ay may assistant pastor, magulat ka, nagkahiwalay na. At nangyari yan sa inyong lingkod, alam niyo yan. Diba? Ang matinong samahan, si Bishop, pinagmamalaki niya ang kanyang mga associate pastor, kagaling-galing, ang ganda-ganda ng kanilang samahan sa US. And then suddenly, boom, putok. Yung kanyang pinagmamalaking pastor o pastora ay humiwalay. Karamihan ay sumama. Isa lang, dali lang sirain yung pastor kasi. Sabihin lang nila, si pastor may babae, tapos na. Sira na agad si pastor. Kaya, ang pinakamahalaga ngayon, para maproteksyonan tayo ni Jesus, proteksyonan din natin yung ating isip, na huwag tayong maalis sa sitwasyon ng pagiging tama at ayos. Alam nyo ba kung saan galing si Felix Manalo? Siya po ay pastor ng evangelical. Ang tawag ay dito sa Paco. Ang unang pinagpapastoran niya, nag-aaral pa siya ng Biblia noon. Ano nga yung tawag doon sa Harvester na pinasukan nila Joy? Presbyterian Church. Doon galing si Felix Manalo. Hindi siya nakontento, ay lumipat sa Sabadista. Kaya naging pastor siya rin sa Sabadista. Pagdating niya rito sa Malolos, dito niya na itayo. Nag-fasting ho siya, nagbasa siya ng Biblia ng matagal, and later on, nagtayo siya ng kanyang simbahan. Kasi nga, dinatnan ang maayos, matinong kaisipan, pag sinapian ng masasamang espiritu, tutuyoin. Kami po ay nasa hotel, no? Kami po ay nasa Mindoro. Habang kami nasa hotel, ang problema lang sa hotel, wala kaming wifi, wala kaming rublon. Nung pagkataas ng reunion, sabi ng uncle ko, punta kayo sa bahay, huwag na kayo kamahal-mahal dyan. Sabi niya, mamumulubi tayo dyan. Sabi niya, doon kayo sa bahay. So, pinagbigyan ko yung tito ko. Pero yung unang gabi namin, na talaga kaming hindi, busted kami nung gabi na yan. Alam niyo kung bakit? Nung gabi na, maghahating gabi na, mga bandang alas 12, alauna, may sumisigaw. Isang kabataan. Tapos, akala ko nasa gate lang, kaya wala naman silang sinabi sa amin na meron palang may toyo doon sa kapitbahay. At dahil doon, hindi kami nakatulog. Di ba? Ganyan yung demonyo na pumapasok sa isang tao. Katino-tino ng samahan, katino-tino ng isip ng tao,
Pag pinasukan ng demonyo, biglang tutuyuin, di ba? Kahit sa mag-asawa, biglang tutuyuin yung isa. Ay, sino may toyo dito? Naalala ko yung pinsan ko. Kasi yung pinsan ko, may ano yan may slow siya, slow. Kumbaga, pamangkin ko sa pinsan. May, ano yun, kumbaga kulang sa isip, kulang sa lahat. So, pag umaga, nagpupunta siya doon sa bahay ng lolo niya, ng tiyuhin ko. Nagre-request siya ng almusal. Sabi niya, Tay, gusto ko, ano yun, parang, ano magsalita? Ang toyo, ano magsalita? Toyo. Ano? Sabi na, toyo, gusto toyo, mantika. Ang ginawa ng uncle ko, nilagyan siya ng ulam. Sabi niya, tatay talaga, walang isip. Sabi ko, toyo, ayaw mo ko pa kayo yung toyo. Yung pala, favorite niya yung toyo. Tapos may mantika. Binibigay siya, sabi niya, ayaw mo nang matinong ulam. Sabi niya, hindi, ayaw ko nga, ayaw ko, gusto ko toyo. Sino dito gusto toyo? Nung bata tayo naman, toyo lang sa mantika, sarap ka. Pero iba yung may toyo, na nasa ulo yung toyo. Iba yun. Yung may karne na may toyo. Adobo yun. Mamaya tayo kakain na adobo. So, ito yung sinasabi ni Jesus, na kapag pinasukan yung isang matinong tao ng demonyo, ay nagkakatoyo. Ganda-ganda ng samahan, sisirain. Di ba? Bishop, grabe ho. Grabe ho, iyak ng pamilya ni Bishop. Bakit? Naapektuhan ho sila lahat. Di ba? Tanong mo kung anong diferensya. Walang kabagay-bagay eh. Walang kabagay-bagay. Pinatunayan natin dito sa church natin yan. Walang kaano-ano. Bigla na lang nagkatoyo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magkakatoyo ka rin ba? Magkatoyo ka na ngayon. Hindi ko alam ha, pero totoo yan. Ganda na samahan, biglang masisira. Associate pastor, magkakahiwalay sa senior pastor. Ang ganda na samahan sa pamilya, biglang bubukod siya. Yan, pag yung espiritu na yan, yung pinagkukwentuhanan namin nung nasa sasakyan kanina, nung pagdating namin sa Romblon, nagkita-kita kami lahat doon. Lahat ng kasama ko, nung kami ay nag-aaral pa, nasa predicate kami, isang napakalaking simbahan, around 200 to 300 members. So, ang senior pastor namin ay matanda na, nagkita rin kami doon. So, ang tanong, paano nasira yun? Nasira yun sa isang tao na nagkatoyo. Totoo yan. Lahat doon nag-away-away. Paano raw pagpatinuin ang isang paano malalaman na ang taong may toyo ay patitinuin? Naalala niyo yung kwento niya, no? Ang mga may toyo ayaw magkasundo. Hindi nagkakaisa. Kwento ni Pastor Proseso Marcelo, sabi niya napunta raw siya sa Mandaluyong. Pagdating niya doon sa Psychopathic Street, doon sa ospital. Alam niyo yung Mandaluyong? Sa mental hospital. Nagulat siya. Ang mga taong may toyo ay nandyan lang sa paligid. Nagsasalita na walang kausap. Yung isa nag-uuhubad, yung isa ay sinasaktan yung sarili. Sabi niya, grabe, dami pala may toyo dito. Ano nga yun, hospital ng mga siraulo. Sabi ho ni Proseso Marcelo doon sa ano. Kasi ang daming may siraulo, tapos ang bantay, isang matanda lang. Matanda pa, isa lang siya. Tapos ang hawak lang niya, batuta. Ang sabi ni Pastor Proseso, sabi niya, Tata, walang ganang na po. Pwede ko bang magtanong? Bakit ano ba? Kasi ho, napansin ko napakaraming may toyo. Hindi ho ba kayo natatakot? Ang hawak niyo, batuta lang. Kung magkaisa yan, tapos, mga baliw yan, pag nagkasundo yan, tapos hawakan ka at bubugbugin, mapapahamak ko kayo. Natawa po yung matanda ni si Tata. Sabi niya, hindi ka mangyayari. Bakit? Kailanman di magkakasundo yung may toyo. Yung mga baliw. Amen? So, baliw lang palang hindi nagkakasundo.
Amen? They separate themselves from other people. So, kaya, itong prayer ni Jesus, ang sentro ng prayer ni Jesus, Lord, help them, Father, help them that they know that they may be one. Protect from evil. Ano yung evil? Yung ikaw ay bubukod, yung ikaw ay mapawala sa samahan. Amen? Protectionan ka ng Ama. Kaya dapat lagi ka sa church para yung iisip mo, laging hindi makukontaminate na sa mundo. Sabi niya, hindi. Sabi niya, katulad doon, sabi niya, ang alaala talaga ni Jesus, ang pag-aalala niya, galit sa kanila ang mundo. Alam niyo ba yan? The moment you believe that Jesus Christ is our Lord, ang mundo, the world is Satan then. Sabi niya, ang tingin sa atin ng mundo, mga siraulo tayo. Kaya sabi niya, protectionan niyo sila. Na sila'y magkaisa kung paano tayo nag-kaisa din. So, nakita niyo na, matinong sitwasyon, matinong samahan, magandang, biglang magkakatuyo, maghihiwalay. Bakit ko kinikwento? Bandang na yan eh, hindi naman bago yan. Alam niyo yan, yung kapitbahay mo, yung katabi mo, yung tito mo, mabibilang mo sa akin, sa kamag-anak na, napakadami kong kamag-anak na hiwalay. Amen? Kasi tinoyo eh. Isa lang doon, lalo yung mga nag-abroad, isa lang doon magloko, patay na. Ang problema, tanong sa akin, ano? Damay lahat. Kaya sabi ni Vice Monroe, yung paghihiwalay ay masahol pa sa namatayan. Maganda pa yung namatayan. Bakit? Pag inilibing mo na, tapos na. Pero naghiwalay, hanggat buhay yan, pag-uusapan. Hanggat nakikita kayo, pag-uusapan, issue yan. Kaya pakahirap yan. Amen? Seryoso po si Jesus na ang panalangin niya sa atin ay iniiyak niya sa Ama na proteksyonan tayo at ang isip natin from the evil one. Sabihin mo sa katabi mo, sa pangalan ni Jesus, walang makakapasok na espiritu ng toyo. Amen? Yan. Kasi tingnan nyo, pag tinoyo na isa, nako, hindi na magpipre, hindi na makikita sa cell group, hindi na, ano ba? Ganyan yung demonyo na yan. Amen? Sino dito, pag mayroon pa naman akong kilala, pag tinotoyo siya, yung siya sabi ko kanina, ano yun eh, medyo, hindi naman siya, late lang siya. Pero hindi na siya lumaki. Parang, nasobrahan yata yung nanay niya sa gamot. Kaya ang late lang niya. Nakakapagsalita niyo, magsalita. Ay, toyo, gano'n. Bukod siya maliit, talagang, ano na siya, 22 years old na yata. Pero ganyan lang sa kalaki. So, ang isa sa kanya, late talaga pag-iisip niya, ayaw na rin niya mag-aral, na-trauma siya doon sa pinapasukan niya. Tapos, ang parang nakakatuwa lang maingay. Sayaw lang ng sayaw yun, tapos laging may headset na ganyan. Ang mahirap sa kanya, pagka siya'y tinoyo, may toyo na siya, matino siya pagka sayaw ng sayaw, kanta ng kanta, panay ang TikTok. Makikita pa sa salamin, lagi sayaw na sayaw. Hanggang doon sa kalsada, maghapon yun. Ngayon, isang araw tinoyo siya. Sabi ng uncle ko, hinahayaan lang namin kung anong gagawin niya. Kasi pag tinoyo yan, sasaktan niya sarili niya, pupunitin niya mga damit niya, yung mga bago pa naman. Ginugupit niya yung mga bago ng damit. Kaya pinababayaan lang namin siya. Yung sa tablet niya, kaya ilang cellphone na nabasag niya. Nagigets siya? Sino sa inyo ang papasalamat, walang may toyo sa bahay. Pero sinisira yung damit, di ba? Para may nagtuturo dito. Hallelujah! Hindi ko alam yun, ha? Hindi ko alam na ito. Okay. Usap na lang ho tayo maya sa... So, why Jesus pray for the protection of us? Sinasabi niya, natatakot siya, nag-aalala siya sa atin, na kapag pinasukan tayo ng evil one, Jesus know how devil is eager to penetrating people. When someone is good, then suddenly, boom! Biglang magkakatuyo. If you are no longer sensitive of having spirit,
You'll be always deceived. Pwede ka malinlan. Ang tinuo ng samahan, ganda-ganda, bigla na lang nasira. Nawala, lumaong, parang di magkakilala. Di ba? Yung mga dati mong kaibigan, gulat ka na lang. The harmonious relationship become bitter. Not better, but bitter. Di ba? Dating pinagbabawalan ko dahil mga batang-bata nagliligawan at sinisikreto yung kanilang relasyon. Ngayon may mga anak na ayaw na, buhing-buhi na sa isa't isa. It seems sometimes they are no longer naging magkakilala. Sabi ng aking inaaral noon, the bait of Satan. Alam niyo yung bait? Pain ni Satanas. At maraming Kristiyano, maraming tao, ang dalin lang doon sa bait na yon at kumagat. Kaya hindi siya makaalis ngayon sa sitwasyon, may sinabi kasi siya. Di ba? Amen? Minsan yung mga sinasabi ng tao, yun yung tinesting ng Diyos sa kanya, doon siya napunta. Naalala niyo, kapipili sa bugi na uwi. Yeah. Yung naghabol ng sangsalo. Ano daw? Kasunod? Naghangad ng kagitna. Sansalot ang nawala. Di ba? Minsan totoo yun eh. Yung kinaayawan ng tao, doon siya nauwi. Di ba? Yung, kunyari, yung hate na hate siya doon. Pero later on, sila pala nagkatuluyan. Sometimes, the bait of Satan, good people, amazing people, leaders, pioneers, getting wounded. At the worst of all times, sometimes the brothers and sisters in the flesh. In the flesh. Pati magkakapatid sa laman. Buhing-buhi sa isa't isa. Take note, the prayer of Jesus, protection from evil, that they may be one, na pangalawa, that they may be one. Sa 17 verse 14, I have given them your word, and the world has hated them. For they are not of the world anymore than I am of the world. My prayer, verse 15, sabi niya, that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Proteksyonan niyo sila, Panginoon. The words of Jesus is the word hated us. They look as ordinary or extraordinary. Sometimes, someone look as special. Sino dito tingin mo sa sarili mo special? Dapat ganun, ano? Pero, sometimes, people treated us parang may tiniling tayo. Di ba? Ayaw mo yung nasa church, no? Maminsan kay tatawa. Tapos mamaya bigla na lang iiyak. Tataas ang kamay. Totoo yun yung mga first-timer, nasa-shock sila sa atin. Pero that is the way how we, kung paano tayo mag-worship kay Lord sa ginagawa nating practice. At tama na, walang nakakasira ng ulo nun. Pero si David, yun din ang bintang sa kanya. Sabi niya, itong Haring David na ito, sira ulo to. At ang nagkalat pa nun, yung kanyang asawang si Michal. Kasi si David pag nag-worship, sumasayaw-sayaw, maya-maya gumugulong pa. Sabi niya, sira ulo yung hari na ito. Pero madaming nag-isip tungkol sa atin na mga ganyan. Pero darating yung araw na yung dati nilang itinatakwil, hindi matanggap, ngayon, tanggap na nila. Amen. Hindi kasi ang importante yung way of worship. Ang importante yung ating ginagawang relasyon sa Panginoon. Amen? Today, parang madami na ang nakain. Bakit? Nung maka-encounter tayo kay Jesus, eto na yung panahon na yun, tanggap na. Actually, in pa nga marami nang born again, pati mga artista, kahit marami na nakakilala sa Panginoon. Some of the countries, even today, experiencing difficulty, like China, yan. Alam niyo sa China, blessed pa rin tayo. Sa China, bawal mahulihan ng Bible. Susunugin ka, kasama ng yung Bible. Susunugin yung bahay mo. But remember, Jesus remind us of how He prayed. Ang kanyang prayer ay antidote pala para sa masama. Kaya isa sa mga pinakamagandang nakita ko, may kantang lumabas na yun. Ang isang antidote na yun is love. Why? Love covers multitudes of sin. Ang pag-ibig daw o pagmamahal ay nagtatakip sa lahat ng kapintasan. Di ba? Di ba? Amen. Amen.
Amen. Naniniwala kayo? Kaya minsan, di ako nagtataka, meron pong isang pilantod na nakaano lang sumasakay lang sa parang, yung maliit ba na stroller. Hindi, wala siyang paa na normal. Pero alam niyo po, nagulat ho ako kasi may sumunod sa kanya, yung lalaki. Sila pala yung mag-asawa. How? Sabi ko nga, kahanga-hanga, no? Yun pala yung pag-ibig. Di ba nagulat tayo kahit si Jessica Soho nagpakita din. Yung bulag, nakapangasawa rin ng bulag. At yung anak nila hindi bulag. Pero yan yung wonder yan yung kahanga-hanga doon sa mga nangyayari sa paligid natin. Kasi nga, yung pag-ibig ang nagko-cover ng mga kasalanan. So, antidote to evil, number one, overcome things by the name of Jesus. Overcome the things by the name of Jesus. Dapat daw pagtagumpayan natin ang mga bagay-bagay laban sa pangalan ni Jesus. Sabihin mo nga, magtagumpay tayo. Parang ang hirap, Antidote to evil, number one, overcome things by the name of Jesus. Number two, overcome hate and differences by love. Overcome hate, differences, and differences by love. Pagtagumpayan daw natin, yung anong Tagalog ng hate? Galit, sama na loob, o kaya pagkabuhi. Kaya naghihiwalay, nabuhi, di ba? Kaya naghiwalay, hindi kayo parehas, nagkabuhian kayo. Kaya may mga magkakaibigan dati, hindi na magkakaibigan ngayon. Amen? Alam niyo po yung kinabubuhian ko? Nakikinig ho ba kaya? The most I hate is fake relationship. Di ba? Usong-uso yung fake ngayon. Tingnan mo kayo katabi mo, fake ba yung mukha niyan? Uso ngayon yung kilay, fake, nilalagay lang. Uso ngayon pilik mata, fake lang. Hindi ko alam yung mga kilay, di ba? Pag sinabing fake, not genuine, dito na fake and not full, yan. With reservation. Sa relationship sometimes, merong fake relationship Jesus said, para malaman mo daw ang totoong pag-ibig, sabi mo nga Sabi niya, Jesus said, no greater love than this, that someone gives his life to his brother. Ang tunay na pag-ibig daw ay kaya niyang ibigay ang kanyang buhay sa kanyang iniibig. At biglang nanahimik sa kalamitan. Sa church, sino dito? Para masukat daw. Sabi ni Jesus, pababawin ko lang Sabi ni Jesus, para malaman ang totoong pag-ibig na nag-o-overcome, sino dito yung kaya kumain ngayon, hindi kakain mamaya dahil ibibigay mo sa iba? Sa totoo lang, marami na kasi mga yung hindi kumain ng linggo nagtampo na, hindi na umatin ngayon. Di ba? Yung hindi nabigyan ng magandang pagtrato, umaalis na. Yung hindi nga nakamayan, nagalit Yung hindi nabigyan, kaya pagka namimigay talaga tayo, lahat binibigyan kasi ayaw natin na may magtatampo. Hindi na bakit? Hindi nabigyan. Kaya sabi naman, wag na lang mabigay. Sabihin mo nga, genuine love. Yan ang panlaban natin sa fake relationship. So, overcome hate, differences by love. Love is the answer of all the problems. So, Jesus said, no greater love than this, that someone give his life to his brother. Ang sistema ng mundo, adapted, at ito ang nakakalungkot, na-adapt minsan sa church. Alam niyo yung sistema ng mundo? Kung ayaw mo, huwag mo. Kung ayaw mo, ayaw din kita.
mas ayaw ko. Ngayon, ang nangyari sa social media, dahil nag-away yung mag-asawa, dating mag-asawa, nagkita sila doon kay Tulpo, yun, nagsibatan ng babaho, hindi ka mo, walang hiya ka. Hanggang sa, ayun, sino nakakaya? Parehas sila. Kaya yung nagkakaroon ng conflict ay hindi isa lang, walang panalo doon. Naintindihan niyo ba? Shh, boy. Shh, shh, shh. Sabihin mo sa katabi mo, pag nagtalo, parehas talo. Pag nagtalo ang dalawang tao, parehas talo. Walang panalo doon kahit nanalo ka. Subukan niyo sa mag-asawa. Kunyari, nagpatalo ka, sa totoo lang, mahihiya din yung asawa mo, di ba? So, ang sibatan sa social media, hindi ganyan ang pamamaraan ng Diyos. Paano natin tinuturo yung love? How we teach and demonstrate love, lalo sa family. Love is spelled by T-I-M-E. Yan, time. Thank you, Ate Betty. Ang love daw, pinapakita sa pamamagitan ng kung meron ang time. Tulad ngayon, if you give some time for someone, very special. Pero pag wala kang tingin, wala magandang, hindi ka magbibigay ng panahon. Therefore, you love them. Family, di ba? Pag mahal mo yung family mo, nagbibigay ka ng time. Sino dito may time para sa family? Okay, makikinig ko kayo. May time ka sa Panginoon. Tama? May time ka sa asawa, may time ka sa anak. At yun ay tinuturo ni Jesus. Pag namali mo kasi tayo doon, mararamdaman nila na ang love sa bahay ay ano lang, kwento lang, kasi walang time. May mga lalaki, lalo kami mga lalaki, hindi kami expressive sa aming siyas, nararamdaman na love ko kayo. Pinoproteksyonan ko kayo. Di ba? At least, hindi ko pinapababayaan yung pagkain nyo, di ba? Pinagluluto kita, di ba? Yan sa akin, ako, dinidemonstrate ko lang yung love ko. Ako namamalengke, ako magluluto, at ako ang maghahain. Yan. At sila ang kakain. Di ba? That's the way na ako ang nag-express ng love. Pero, siyempre, sa ibang tao naman, gusto ko sinasabi mo sa akin, I love you. Hindi lahat ng lalaki ganyan. Hindi kami expressive, hindi kami showy, hindi kami nagpapakita, ginagawa lang. Pero kung iba ang lingwahe na pinapakita ng mga asawa natin, huwag na nating hanapin. Kasi sometimes, ang pagmamahal niya ay pinakita na lang doon, ay binili kita ng bahay, binili kita ng bagong damit, o kaya, ay binigyan kita ng panggastos mo. O, yung pang-ahit mo dito sa sa kilay, pangkurba, yan. Binili kita ng pangguhit, yan. At least, yun ang pagpapakita, no? So, hindi dapat makita na ang love ay hinahanapan ng time, pero siya, gusto niya talaga, sasabihin siya ng I love you. Ang ilang, tinatawag natin dyan ay quality time. Sabi mo nga, quality time. Not just because of time, kundi quality time, lalo sa family. Dapat may once a week. O kaya, ako suggest ko, once a week, labas kayo. Labas kayo sa bahay nyo, doon sa may karangkahan, kain kayo. Labas nyo yung mesa, magkain na kayo doon. Mag-ihaw-ihaw lang kayo ng isaw o kaya bangos. At least, quality time, kwentuhan. Mga kwentuhan na mga hindi totoo. Yan. Tanong, evaluate ko lang kayo. Meron pa ba kayong ganyan, quality time? Yan, nakita ko sa Ate Betty, nag-post. Tagaytay. Okay. Sabi ko, sana all. Sabi mo nga, sana all. Amen. Kaya, tinuturo ko to sa church, sabi? Kasi yung way na para hindi kayo mapasukan ng mga demonyo. Pag nagsalita si, naalala niyo yung Evangelist Will de Anglita, mga demonyo. Ang naging source, mga demonyo. Kaya talagang si Satanas ko yan, demonyo talaga yan. O, di ba? Nagde-develop tayo ng mga qualities, character sa loob ng tahanan para hindi tayo mapagnakawan at mapaglinlangan ng kaaway. And that is love. Amen? Kaya nung iba, katulad nun, making good memories. Wala silang maalala good memories. Sino dito maraming good memories?
Hallelujah. Di ba? Meron akong tatlong bagay sa good memories. Una, good memories is intentional. Pangalawa, good memories is made. Ginagawa lang. Una, sinasadya. Pangalawa, ginagawa. Ang kasunod, good memories. The product of quality time. Amen? Katulad doon, tuwa yung tito ko, dumating ako doon. Unexpected ng lahat. Kaya nung pinapakilala na ako, reunion na namin, ay, pasalamat tayo, dumating po yung ating pastor, yung ating pamangkin, yung ating kamag-anak. Sabi niya, hindi ko expected, sabi niya, kasi wala naman akong sinabi talaga sa kanila. For the very first time na nangyari sa reunion ng Delphins, ando doon ako at ako ang nag-i-initiate. Amen? Hallelujah. Talagang, iyakap ako ng mga tito ko. Kaya ang ganda ho, ng resulta ng quality time, yung bonding namin sa isa't isa. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ito masundan. Next year, babalik kami dito. Di ba? Dalawa na ngayon ng province ko. Palawan sa Karong. Totoo naman kasi. Although ako yung pinanganak sa Palawan, pero origin namin, Romblon. Doon talaga tatay ko. Lahat ng kapatid ng tatay ko nandoon. Lahat ng mga pinsan, pamangkin, nandoon. At mahal din nila ako. Yan. Amen. At nakagawa kami ng tinatawag na quality time. Nung second day, Monday, last week Monday, nag-rent ako ng sasakyan, sumakay kami sa sasakyan, nag-ikot kami, nag-tour kami sa buong Romblon. And guess what? Ay, walang humpay na katuwaan, kasiyahan. Habang sama-sama kami sa bahay, magka-partner-partner, mga tito-tita. Sabi ng tita ko, meron palang ganito kaganda sa Romblon. Sila din, doon lang din nakakapasyal. That is quality time. Say it again, quality time. So, nakakalungkot, mag-asawa lang pero hindi nag-uusap. Nakakalungkot, magkakapatid lang pero hindi nag-uusap. Kasi walang quality time. Diyan tayo pinapasok ng mga demonyo. Kasi, kaya pagdating sa oras ng problema, ang hina ng relasyon, bagsak. Ang hina ng samahan niya, anong bigat ng problema dumating kung tayo nagmamahalan? Hindi makakaporma ang demonyo ng kabigatan na yan. Amen? Amen? Okay, parang ganito. Ganito siya kabigat. Kunyari lang ha. Magkakaibigan tayo. Magkakaibigan tayo. Mga lalaki na ito. Tapos may isang pumutok na balita. Si pastor bumigay. Hindi sa babae, kundi sa lalaki. Ang tanong ganito. Sample lang ha. Sample lang. Maniniwala ba ulit kayo? Palagay niyo, paniniwalaan. Ang iba nun, yung may sapi sa isip. Kaya pala kasi pastor malanti. Kasi pastor pala yung kung gusto nyo mabalik. Kaya pala mga trabaho. Ang iba naglalaro agad. Pero kaya nga sabi ni Jesus, you must know Him. Dapat kilala mo siya. Kaya lang natitigatig si Jesus. Kung hindi mo talaga kilala ang Ama, kung hindi mo talaga siya kilala, mga para-paratang lang. Amen? Yung mga para-paratang, huwag na nating patulan. Sabi na, kasabihan Tagalog, ang naniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Sabihan mo sa katabi mo, walang bait sa sarili. Hindi mo naniwala ka sa sabi-sabi, galing ka sa demonyo yun yung magandang samahan, tinuyo yun, nagkaiwalay, nag-away-away pa, nagdimanda pa naman na uli. Dating mag-asawa. Amen. Amen? Amen? So, this is how it is love. Love is time, spelled by time. Ano yung time? Not just time, quality time. You set aside the time. Amen? Usap kayo. Basta ganitong araw, labas tayo. Amen? Basta ganitong araw, kwentuhan tayo. Pasyal tayo. Hallelujah. Ganito, pinupost ko to sa Facebook, pero with emotion, may emotion, feeling. Alam niyo kung bakit? Yung pinupost ko, ngayon matanda na tayo, tumatanda na tayo. Sabi ko, dapat pasaya ng pasaya buhay. Amen? At sino yung gustong pumangit ang buhay mo? Si Satanas. Di ba? Si Satanas lang. Kaya dapat para sa mayang buhay natin, iwasan mo mag-gather ng
nakakalungkot, nakakasira, nakakasakit ng emosyon, ng mga bagay-bagay. Amen. Ang harapin natin, paano natin mapaganda ang ating samahan o pamilya. Amen. Sabi mo sa katabi mo, love you! Yeah! Ibig sabihin ng love you, quality time. Amen? My uncle and my titas, how they happy because I give them time for them. Problem today, if we lost love, we don't respect people. Tingin kayo sa akin. May problema ka na. May problema ka na, ha? Ako, kunyari, may problema na ako. Tapos, wala akong quality time sa asawa, sa anak, sa relasyon. Kaya ang problema ko, harapin ko mag-isa. Nagigess yun? Walang dadamay sa'yo. Kasi, yun nga you are separates. Parang lagi kang nakahiwalay. Lagi kang, dapat hindi tayo mihiwalay. Kasi walang tutulong sa'yo pag nakahiwalay ka. Tingin kayo sa akin. Revelation ko to kahapon. Kahapon lang to, ha. Sabihin mo nga, revelation. Revelation is very, very important. Why? Sabi ng Bible, people perish because of lack of vision. Vision, pag walang vision. Pero ang ibig sabihin ng vision, revelation, kapahayagan. Ang tao daw ay napapahamak dahil kakulangan ng kapahayagan. Ay nga, ano yung kapahayagan? Kapahayagan sa akin ng Panginoon. Kahapon lang. Isang araw, may lumapit kay Jesus habang siya'y nagbabible study. Sabi ng alagad, sabi niya, Jesus, sinapian ko yung anak ko ng demonyo. Maaari mo bang pagalingin ninyo ako? Ay, pagalingin niyo po yung anak ko. Puntahan niyo po. Please lang. Ang sagot ni Jesus, ano sagot ni Jesus? Ay, tumigil ka. Hindi ako sinugo sa mga hindi sa sambayan ng Israel. Parang sinasabi ni Jesus, exclusive ako para lang sa mga Hudyo. Alam niyo yung sagot ng gano'n? Sabi niya, pangalawa sabi niya, hindi binibigay ang pagkain at tinapay sa aso. Parang sinabihan niya, kaya kapareha mo yung aso, kaya hindi kami nakikiisa sa inyo. Parang gano'n yung sinasabi ni Jesus. Sumagot yung babae, Lord, kahit po ikaw yung aso, may karapatan sa mga nahuhulog na bubo. Uy, may kausap ako dito. Gulong-gulong kayo. Hello. Yan. Mahalaga kasi ito. Sabi ni Jesus, ang biyaya na hinihingi ng babae ay kagalingan, pagpapalaya. Pero ang sagot niya, hindi ako pinadala para sa iyo. Pinadala ako sa sambayan ng Israel. Pero sagot ng babae, hindi ho, kahit yung aso may karapatan sa nahuhulog na bubo. So sabi ni Jesus, dahil sa kalaki ng iyong pananampalataya, pinagaling na yung anak ko. Amen? Ano ibig sabihin nun? Ang hinihingi niya material, ang hinihingi niya, pero sinasabi niya, hindi mo yung trabaho. Sabi niya, pero dahil sa tindi ng iyong pananalig, ibibigay din sa'yo. Kaya very special yung pagiging anak mo. Sabihin mo nga ulit, anak ako. Sino po yung anak dito? Yung anak lang ang may karapatan sa sambahayan. Ang anak lang pinamamanahan. Tanong, kung talagang ikaw ay tinanggap na si Jesus at anak ka, aalis ka pa ba sa sambayan ng tatay mo? Di ba? Yung iba nga nagpupumilit na maging anak eh. Ikaw nasa loob ka na eh. Blessed ka. Sabi mo nga sa katabi mo, blessed ako. Blessed ako. Ginawa kang anak ng Diyos. Tagapagmana ka. How I bless. Amen? How I bless. Kaya dapat, alam mo, yung mga anak, yung mga hindi anak, kapiranggot lang ang natatanggap. Kaya yung mga anak natin na hindi pa anak ng Diyos, sikapin natin sila, sila'y man maging anak ng Diyos. Nagigis yun? Kasi anak lang ang may karapatan sa healing, sa deliverance, sa salvation. Anak lang. Kaya dapat sila din ay maging anak din. Amen. Amen. Nagigis yun po. Sana nahayag sa inyo.
revelation ko. Kagabi lang yan. Sariwang-sariwa. Anak lang ang may karapatan sa healing. Di ba? Totoo naman yun. Dadating talaga, mag-i-intense yung mga problema natin. Dadating talaga yung panahon, masisirain ang bain. Di ba? Magkakahirap, magkakaproblema. Pero yung anak lang ang pinapakinggan. Kaya dapat sikapin natin na tayong mga anak ay talagang tumayong magpaka-anak ka. Amen? Yung mga anak ang may karapatan sa sambahayan. Ang mga anak ang, kahit sabihin mo, naglilinis na lang, puro ako na lang linis. At least ikaw, anak ka. Alanganin naman kapitbahay mo, maglinis ng bahay mo. Ang anak doon ka nakatira. Amen? Yung anak ang may karapatan doon sa sambahayan. Hallelujah. May karapatan ka sa healing. Protection, Edwin. Protection, di ba? Pinoprotection anak ka eh. Protected ka ng Aba sa langit. Hallelujah. How I bless. Ako nakita ko, blessed talaga ako. Bakit? Hindi naman ako ganito doon eh. Iba na, laki ng kaibahan ko. Kasi anak ako ng Diyos. I pray na mga mahayag din sa inyo yan. Maging anak ka talaga. Makakita mo yung privilege mo ng pagiging anak. Palakpakan mo ang Panginoon dahil anak ka ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sikapin natin, lahat ng anak natin na hindi pa anak ng Diyos, hindi pa tinanggap si Jesus, sana maging anak din ng Diyos. Tingin niyo sa akin, trabaho ng trabaho, pero hindi pa sila anak ng Diyos. Lahat din, yung pinagtrabaho nila, isang kahit isang tukala. Kumpara, sa totoo lang. Lalo na yung mga kamag-anakan ko, mga pinsan ko, magaganda bahay, magaganda buhay. Bless ako, angat ako sa kanila. Amen. Hindi naman sila makapunta sa mga gusto nila. Ako at least, nakakain ko gusto ko. Amen. Napupuntahan ko yung gusto ko. Parang imposible yung aking patotoo. Kasi kadarating lang namin galing Palawan. At least marami din kami expenses. Tapos, nag-Christmas party tayo. Sunod-sunod, di ba? Tapos biglang nag-decide ako, uy, gusto kong makakita ang mga mahal ko sa buhay. Ang galing. Pero parang, paano? Kasi galing lang ako sa gastos. Nung nagpaalam ako kay Ate Amy, wala siyang dudang sinabi. O ano, bakit hindi? Pero alam niyo, ang pinakamaganda, pag kami vision ka ganyan, di ba nagpapagawa tayo, marami tayong gastusin. Bakit may paggastos tayo? Ang pinakamaganda, hindi tayo nawawalan. Uy, sana makuha niyo. Hindi nawawala ng pera. Totoo, ang sa bahay, pag mayaman ng tatay, ang tatay man walang pera yun, walang cash yun, ang nanay meron. Di ba? At mga mayaman na ganyan, walang pera mga anak. Sino may pera? Yung nanay. Di ba? Meron ito maganda. Dapat dumikit ka sa nanay. Hallelujah. Dumikit ka lang sa nanay mo. Ito yung dugtong doon. Bakit? Nung sinabi ko aalis kami, siya yung nagpo-provide. Amen? Pero, kaya natutuwa, ano yun, may konting, di ba, kahit paano, kahit 10, 20, may dala ka, dapat kahit paano, siyempre, makasyonista ka eh. Amen? Pero nakaredy naman yung misis ko. Andiyan naman, pero hindi ko inaasa sa kanya. Kaya pagka gumagastos siya, voluntary. Pag wala ako, voluntary. Pero alam nyo, may dumadating. Bakit? All the time, yung anak, laging may provision galing sa Ama. Kasi you are the messenger of love. You are the missionary of provision and unity. Kapag ikaw ay pinalalaganap yung pagmamahal ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit sentimo, ipoprovide ni Lord. Salamat sa mga suporta. Salamat sa galing tayo sa Panginoon. Palampakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya, Pastor, labas naman sa church namin yan, hindi namin susuportahan yan. No way. Actually, hindi man ako nanghihingi. Alam niyo yan. Never, kahit kailan. Pero we can overcome circumstances, indifferences, heaviness, divisions, faction, rejection, and the worst of all is trouble because of love. Amen? Growing cold of love in the family and many. Let us change. Let us embrace everybody. Pakita natin sa kaaway, we are victorious. Sabi mo, mananagumpay ako.
Magtatapos na ho ako. The 3L of CEO. 3L of CEO. Kaya alam niyo yung mga CEO, ano ba ang meaning ng CEO? Chief Executive Officer. Mga CEO, pag sinabi ka dyan, mga business people, mga sa Hagunoy proprietaryo. Yan. Alam niyo yung mga mayayamang ganyan, may dahilan bakit sila yumaman. Sabihin mo nga, may dahilan. Hindi lang basta hindi yung basta lang. Isa sa mga nakita ko nung araw kasi nag-ahente kami ng alimango. Na pupuntahan ko yung mga mayayaman dito sa Hagunoy hanggang Bataan. Yung palang mga milyonaryo na dyan, pag pumunta ka ng alas 5 o alas 6, wala na bahay. Lalo alas 7, wala na. Kaya pag pinupunta namin ng alas 4 pa lang, lalo yung mga binalit na yan, yung mga bebe, mga mayayaman din, napuntahan ko eh. Pupuntahan namin yan madaling araw. Ano oras tayo nagigising? Hanggat gusto. Kakalungkot Pero pag sinabi CEO, subok na yung kanilang ginagawa. Amen? Amen. So ano yung 3L of CEO? Number 1, live your past. Number 2, love our present. And number 3, last, look forward. Live your past, love your present, look forward. Kunting paliwanag lang at magtatapos na tayo. Why? You can change where you came from. Hindi mo na raw mababago. Tingin kay Pastor. Wala nang makapagbabago kung saan ka galing. But you can choose where to go from here. Makakapamili ka pa ng pupuntahan mo. If you don't if you don't, your past die. Pag hindi mo raw hinayaan yung kalimutan yung iyong nakalaan, it won't let you live. Hindi ka raw mabubuhay. Ulitin ko lang muna, you can change of where you came from. But you can choose where to go from here. If you don't, your past die, it won't let you live. The 3L of CEO. Ano yung live? Kalimutan na natin yung mga bakit ng past. Amen? Amen? Yung mga sigalutan, hiwalayan, mga kwentong walang kapararangan. Ano yung pangalawa? Love our present. Ano yung ngayon? Yun ang mahalin natin. Amen? At last, let us look forward our future. Yun ang tingnan natin yung parte. Paano siya ina-apply ng Bible? Ang Bible, sabi niya, yung nasa Old Testament, ang tinitingnan nila yung New Testament. Tingnan nyo, mga kapatid, merong parating yan. Kaya pinaprophesy si Jesus, di ba? At ipapanganak ng isang babae, ang isang lalaki yan. Sa Old Testament yan. Sa Genesis pa lang, may prophecy na ipapanganak si Jesus. Pero ito na sila ngayon, sa New Testament naman, sabi ng mga tao sa New Testament, let us look backward the shadow of our forward. Ang kahapon daw natin, sabi niya, yun yung anino. Amen. Yun yung anino. Pero sabi niya, sa panahon naman natin ngayon, ang titingnan natin yung ating future. Look forward. Ito dapat tayo. Amen? Nakikinig pa ho ba kayo? Maghawakan tayo ng kamay na may pagmamahal. Genuine love. I hate false and fake relationship. Dapat totoo. Pag sinabing genuine, totoong pagmamahal. Talaga bang nagmamahalan tayo? O hindi ka basta-basta naniniwala. Pag may sinabi si Day Lilian na si Nanay Tonya, ganito. Nanay Tonya, huwag na ho kayong dumaan kay Ate Betty. Dumiretso na may Day Lilian. Para wala nang gawak. Wala nang lipatan ng mga kung ano-ano. Yung demonyo na yan, paninira na yan dito sa church. Matigil. Amen? Wala siyang puwang. Pag may tanong kayo kay Pastor,
diretsahin nyo si pastor. Alam nyo naman yung cellphone number ko. Pero walang daw. Walang namamagitan. Amen? Genuine lang. Respect. Kaya minsan, nawala na yung respeto, nawala na yung pagmamahal. Kasi nga, ang unang nawala, yung respeto and honor. Nawala na yung lahat kasi natakpan ng mga kapalpakan. So, mula ngayon, mangangako tayo sa Panginoon na magbabago tayo. Sabi mo nga, I can change. If I can change, then you can change. Di ba? Kung ako'y pwedeng magbago, magbabago ka din. Pero hindi ka nagbabago, pag hindi sila nagbago, pag hindi ka nagbago. Pangalawa, but you can choose where to go from here. Pwede tayong mamili ng mga taong makakasama pa natin. If you don't, your past die, it won't let you live. Hindi ka mabubuhay sa darating na mga panahon dahil dun sa mga pangit na sitwasyon, hindi siya maka-get over. Naalala niyo yung kwento ko? Yung pinag-pray namin ni Ate Amy, na hindi siya makatulog, hindi siya ilang panahon, dinala siya sa doktor, nagkailang balik-balik na siya sa doktor, gumastos na ng malaki, pero hindi pa rin siya makatulog. Nagtatantrum siya pag nasobra ka. So, dumating kami, pinag-pray, pagkatapos ko siya pag-pray, pinalaya, nag-pray kami ng repeat after me. So, sabi ko, patawarin mo yung mga tao, patawarin mo yung nakasakit sa'yo. So, until such one thing, doon sa isang bagay na nakot ako, nung sinabi ko sa kanya, pwede bang, ngayon, total, malaya ka na, magaling ka na, alalahanin nyo na lang ako yung magagandang bagay. Doon po kami tumigil. Alam nyo kung bakit? Na-stranded siya noon. Wala, kasi akong maalala ang magandang bagay. May mutunda siya ng gano'n, wala siyang maalala ang magandang bagay. Wala siyang good memories. Kilala ni Hilda yun. Buti pa noon, magkakasama tayo. Ayun yun, kamaalalahanin mo. Kaya sabi niya, alam niyo po, kaya wala akong picture. Kasi bata pa ako. Magpapapicture kaming magkakapatid. Biglang inalis ako ng isang kapatid ko kasi pangit daw ako. Iyak na siya ng iyak na ganyan. Kaya, mayroon silang picture, na business. Pero wala siyang picture ni isa. At ayaw niya magpa-picture. May trauma siya ganyan. Kaya wala siyang good memories. Tapos, one time, nag-aaral siya sa Maynila. Yung nakisabay lang ba siya? Yung nakasabay naman niya, pagdating sa Divisoria, mabilis lumakad, naiwala siya. Kaya parang ganun siya katakot pag nawawala. Takot na takot siya nawawala. Nagkaroon siya ng trauma. Sino sa inyo naiwanan na ng kapatid na nakisabay lang kayo? Sa Maynila. Na ligan kayo sa sasakyan. Hirap na. Kaya hindi siya makabubon, hindi siya makaalis, hindi siya maka-get over. Dami-dami niyang mga rejection, ang dami-dami niyang mga what. Pero alam niyo po, ang responsibility lang natin bilang brothers in Christ, let us make a good memory. For someday, somehow, darating tayo sa kanyang mga panahon. Ang ginaalala natin ay magagandang alalahanin. Hindi naman payamanan Paramihan at kasayahan. Paramihan ng good memories, di ba? Kaya masaya, di ba? Sarap doon. Naalala niyo yung kinikwento mo? Yung kinikwento ko na yung isang sundalo, dinala siya sa ospital na sundalo, yung lugar na pinagsadlakan sa kanila ay para sa mga malulubha. Nagigis yun? Tapos yung isa, katabi ng bintana, sabi niya, buti ka pa, nandiyan ka sa kasi orthopedic, naputol yung paa niya, hindi ako makakilos. Sabi, buti ka pa, nandiyan sa tabi ng bintana. Oh, kamusta dyan? Anong nakikita mo? Sabi niya, naku, saya-saya dito, sabi nung katabi ng bintana. Ang sarap ka dito, tinan mo, may parade na naman may banderitas pa. Tapos may bugle and lyre. Tuntua siya, kinikwento niya, parang piyesta dito, may mga baba. Sabi niya, magtatakbuhan, naglalaro. Plaza pala, itong tabi ng ospital. And then, one day,
Nagulat siya, hindi na kumikibo, patay na pala. Nung nililigpit na ng nurse, yung bangkay, nalis na pati, pinaghigan niya. Ililipat na siya doon. Until, doon sa tabi ng bintana na yun, ang una niyang hinanap, yung sinasabi ng kakwentuhan niya, na namatay na masarap. Alam niyo kung bakit? Namangha talaga siya. Kasi wala naman palang totoong bintana doon. Fake pa rin bintana na yun. Ang totoo pala, walang bintana, wala rin plaza, walang tao, walang mga bata, walang banderitas, walang tumutugtog. Hindi pala totoo. Pero namatay yung katabi niya na masaya. Kasi ang totoo nun, marami siyang nakikita. Kaya, tama yung kasabihan. Pag nakita mo na yung hindi mo nakikita, makikita mo. Nakita niyo na ba? Nakita niyo na. Yan, yun ang pinakamasayang tao. Di na lang. Amen? So, sarap. Sarap na umuwi sa tahanan, na masaya. Sarap umuwi sa Kalumpit, sa Hagunoy, dito sa Paumbong, sa Malolos. Yung alam mo may uuwihan ka. Amen? Isang araw, nakikita mo lahat masaya. Alam mo yung naramdaman ko nung dumating ako nung Thursday, gusto kong yakapin lahat eh. May pamilya ako. May family ako. Alam niyo, last na kwento. Dahil may isang kwento, nung isang mama na nakulong. Last na kwento na to. So, nakulong siya sa hindi niya sinasadyang kasalanan. And then, pauwi na siya, surprise. Nakakita ho siya ng katabi niya, bakit aligaga ka? Parang napansin ko siya, parang, sabi niya, saan ka ba nakatira? Ay, sabi niya, doon sa bahay namin, ganyan. Ito yung bayan namin, may bahay kami ganun. O, bakit ka palinga-linga? Sabi niya, kanina pa kita napapansin. Sabi ng mama. At bigla siya nagkwento, kasi ho ganito yun. Di sinasadya, ay nagkaroon ako ng trauma dahil may napatay akong tao dahil gusto kong proteksyonan yung aking pamilya. Madalit salita, hindi sinasadya, protection lang, nakulong ako ngayon. Pero sa pagkakulong ko, hindi ko alam kung yung pamilya ko'y tanggap na ako. Ano guys yun? Kasi napatay ko yung kamag-anak nila. Hindi ko alam kung tanggap na ako. Ano ba ikaw? Muling usapan nyo. Kasi bago ako maalis sa kulungan, nagsulat po ako sa kanila. Nanay, tatay, kung ako'y pinatawad nyo na, sana naman, sabi niya, kalimutan na natin nangyaring bigay na ako ng pangmanhin. Talagang kasalanan ko, pero hindi ko sinasadya na nagkaroon ako ng krimen na nagawa. Pero sabi niya, kung tunay niyo ako pinatawad, sabi niya, sa pag-uwi ko dyan, sana makita ko yung bahay, yung puno na nakaharap sa bahay natin, ay magkaroon ng puting laso. Laso. Alam niyo yung laso? Tela, yung ribbon. Makakita sana ako ng ganyan. So, kinikwento niya doon sa matanda. Sabi niya, alam po yung sa inyo. Sabi niya, malapit ka na, magdahanda ka na. Sabi niya, parang hindi siya ganahan kasi nga, aligaga siya. Sabi niya, meron akong kasalanan na gawa, meron akong ganitong bagay na nangyari. Hindi ako makaano eh. Sabi niya, nahihiya ako o kaya natatakot ako. Baka pagdating ko doon sa bahay namin, wala naman. Hindi ako matanggap, hindi na ako makakauwi, wala na akong uwian. Pero alam niyo, sabi ng matanda, yan. O ako na ang bahala sa'yo, ako ang tatabi doon sa bintana. At sabi na, at hindi nga nagtagal, biglang nakita ng matanda. Sabi niya, bumaba ka na. Punong-puno ng laso ang buong lugar niyo. Hindi lang yung puno na yun. Grabe ho, talagang, sabi niya, nung nabasa ko yung kwento na talagang palakpakan. Pati ang puso ko pumapalakpak. Alam niyo, yun yung dapat naging tahanan nating lahat. Yun ang tahanan ng LFCIPH. Amen? May pag-uuwi ka, tanggap ka. Hindi na titignan yung bulang ulo hanggang talampakan. Ano yung ginawa mo? Ano sinabi mo? Lakakwet. Ang titignan yung nangingibabaw na pag-genuine love ng Panginoon. Sino dito na alam mo, tinamang, wala namang perfecto eh. Pero sa ngalan ng pag-ibig ng Panginoon,
magkakaroon lang ng bonding, ng true relationship, ng genuine love sa pamamagitan niyan. Nung pagtanggap natin sa Panginoon, ng pagtanggap ng totoong pag-ibig sa isa't isa. Amen? Amen? Genuine love. Yung totoong pagmamahal. Sa totoo lang, hirap magpastor, ano? Bakit? Ilan kayo dito lang? 50 rito, 50 rito. 50 klaseng ugali, 50 klaseng ugali. Yung dito nakangiti, pero nakasibangon. Di ba? Dito naman, masayahin, pero matampuhin. Di ba? Parang, ang hirap po ugali. Pero ito maganda. Sa ngalan ng Panginoon, tayo tinawag para maging isa at magsama-sama. Sa ngalan ng pag-ibig, tayo lahat ay pumalakpak sa Panginoon. Let us accept one another. Amen? Kaya, kahit si tayo ganyan, ganyan talaga yan. Ganyan na talaga. Pero wala akong magawa. Tanggapin siya dahil kapatid ko siya. Amen? Amen? Ito, matampuhin. Wala akong magawa, tampuhin. Pero kapatid ko siya. Huwag na natin tingnan yun. Dapat, ang dalangin ko, mapuno ng laso ang ating paligid. Ang lugar na ibig sabihin, walang hindi tinatanggap sa lugar na ito. Everybody is welcome. Everybody is loved. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are loved. May kasamang, di ba, minsan practice, meron pa rin ako nababalitaan na parang palihim. May mga wall pa rin. Pero dapat genuine din. Para hindi makapasok yung mga demonyo na yan sa buhay natin. Amen? Amen. Yung genuine lang. Di ba? O tayo lahat. Padaman talaga natin. Padaman talaga natin yung genuine lang. Now, o Lord, mula ngayon, kahit ano ka pa, ano pa yung ginawa mo, ano pa yung mga kapalpakan ko. Alam ko na pag umuwi ako sa LFCIPH, tanggap ako. Mahal ako. Tanggap ako kung sino man ako. Amen? Sino sa katabi mo yung kaya-kaya mong tignan, kaya-kaya mong mahalin, kaya-kaya mong dalhin at ipag-pray, hawakan. Yan. Ano yung kanta ng love song? Sabi niya, iingatan ka. Sa nanay yata yun, aalagaan ka. Dapat nagmamahalan tayo, nagtitinginan, nag-aalagaan, parang tunay na magkakapatid sa Panginoon. Ben, kaya ba natin? Ba't hindi nyo ginagawa? Yan. Gawin natin. Yan. Sige, sabi ng Biblia, magpasakop kayo sa isa't isa, magmahalan kayo na parang tunay na magkakapatid. Amen? Ang nakakalungkot minsan, yung tunay na magkakapatid, parang hindi magkakapatid. Amen? Pero yung pagkakabahagi na yan, bakso na yan, palayasin na ng Panginoon yan. Hallelujah. This memorable day, palalayasin na natin yung sama ng loob, rejection, yung hindi tanggap. Dapat lahat tanggap. Kilos, galaw. Yan. Yan. Maging sino ka man, mahal kita. Amen? Tayo magkaisa, magtulungan, magsuportahan. Yan, amen? Yan. Yes, love you. Yes. Genuine love, Christ. Walang nababagitan, walang hypocrites o kapag-babawan. Yan. Kaya nilagay ka ni Lord sa cell group na yan para ipakita ang inyong pagmamahal. Yan. Para ipadama ang inyong pagmamahal. Hindi kakulangan. Amen? Yan. Yung cell group na yan, na kinabibilangan mo, yan mararamdaman ang pagmamahal ang tunay. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Sabihin mo dyan sa katabi mo, ang sarap na may uuwian. Ang sarap na may dadagdag ka, di ba? Ang sarap na may naghihintay sa'yo. Ang sarap ng ang feeling ng isang tunay na taga-LFCIPH. Yes. Amen. I love you todo. Yan, todo.
walang rejection. Sana tinuwi tayo. Lord, wala na mga indifferences. Yan. Napakabuti ng Panginoon. Kaya kung naramdaman mo, hindi ka pala this time. Ito yung love na pinapakita sa iyo ng mga kapatid mo. Hallelujah. Hallelujah. Meron tayo mga kapatid minsan, di natin alam. Nakakaranas sila ng mga... Sige, magsama-sama na yung mga cell group. Bagong attend siya. Sige. Ganun ba? Okay. Yung mga kasama natin sa cell group, magsama-sama na kayo. Sige. Sige, dito ka muna. Okay, it's time na mapadama niyo yung pagmamahal. It's time na mapadama niyo ang inyong yung emotion, yung inyong... Yan, minsan kailangan humingi ng tawad sa ating grupo. Meron tayong pagkukulang, tatay, nanay ba? Patawarin mo ako, may tao lamang. Pero hindi na lang mahulugan na nagalit ako ay talagang ayaw ko sa iyo. Yan. Sige, kung kaya nyo magsama-sama yung mga magkakapatid, yung mga miseryo, ipadaman nyo yung tunay na genuine love. Hallelujah. I hate fake relationship. Walang ganyan relasyon. Yes. Hallelujah. Mula ngayon, walang barriers. Walang namamagitan. Ate Sally, saan kayo? Sino ba yung grupo ba kayo? Doon kayo. Yes. Kaya yung cell group mo, kaya napakahalaga na may cell group, doon ka i-group eh. Kaya dapat may cell group talaga kayo. At doon yung nanay, yung tatay mo, magtatatay sa'yo. Yan, yun doon ka i-group, doon ka uhugugin, doon ka tuturuan. Doon dumadadaba ang love. Kaya umatin kayo sa mga cell group. Pag wala kayo sa cell group, hindi mo mararamdaman yan, orphan ka. Yung wala sa cell group, orphan. Yun. Wala kang tatay wala kang tinitingnan, di ba? Palaboy ka. Kaya dapat meron kang cell group para doon mag-group ng pagmamahal, yung pag-ibig, yung discipline, yung love. Sige, hanap kayo. Yes, lahat ng mga tao dito na nandito ngayon, ito, pakita mo yung mga tao. Yan. You are accepted, you are forgiven, whatever you are, whenever you are. Gusto ko sabihin sa lahat, we are entitled to receive love. Lahat tayo pwedeng mahalin. Amen? Hallelujah. Do not look to your past. Let us embrace and love our future and our tomorrow. Sige, yung grupo mo, yung love, yun doon mo i-embrace yung sarili. I-ipan mo yung sarili mo, i-motivate mo dyan. Dito ako lalago, dito ako magpapa. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa mga tao na dito. I pray lahat kayo makaramdam din ng ganyang anointing. Wala nang maghihiwalay. Wala nang magkakaroon ng tingin ng kapintasan sa pangalan ni Jesus. I break that spirit of division and faction. Father, thank you so much for your love. We are known and grew by the love of Jesus. Salamat po. Wala nang ang sabi ng panalangin ni Jesus na proteksyonan kami laban sa masama. Ito yung Panginoon. Ang masamang nangyari sa puso ng tao ay magkaroon ng pag-iipon, ng pag-uusig, at ng kasalanan. Pero sa umaga nito, we break it in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa pagsama niyo sa amin. Ngayon din ang mangyayari sa inyo. Sa pangalan ni Jesus.